Maraming eksperto at analyst ang naglalabas ng prediction na maaring umabot sa XRP sa halagang $100 sa hinaharap. Mukhang napakalayo, di po ba? Pero, posible nga ba ito? At ano po ang mga dahilan na maaring magtulak kay XRP papunta sa triple digit price na ito? Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa katanungan kung ano po ang epekto ng pagtatapos ng SEC lawsuit kay XRP. Ayan. Isa po sa pinakamalaking balakid na kinaharap ni XRP ay ang legal battle laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Ayon po sa SEC, si XRP di umano ay isang unregistered security dahilan upang umabot ito sa isang matagal na kaso laban kay Ripple, ang kumpanyang nasa likod ng XRP. Ngunit heto na ang magandang balita. Kamakailan lamang ay opisyal na pong isinara ng SEC ang kanilang kaso laban kay Ripple. Ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse, CEO ng Ripple, isa itong napakalaking tagumpay, hindi lang para sa kanila kundi para sa buong crypto industry. At bakit? Ito po ay dahil sa pagtatapos ng kasong ito, mawawala na ang agam-agam ng malalaking investors at maaring mas marami na po silang maging kumpiyansa kay XRP. Ang mas mataas na institutional investment ay maaring maging susi sa pag-angat ng presyo nito sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto ng XRP ETF sa presyo nito? Ayan, alam naman natin na ang pagkakaroon po ng exchange traded funds or ETF para sa isang cryptocurrency ay isang game changer. Halimbawa, noong inaprubahan po ang Bitcoin ETF, agad na tumaas po ang demand para kay Bitcoin dahil sa mas naging accessible ito sa mga institutional at saka retail investors. Sa kasalukuyan, ilang malalaking kumpanya tulad po ng Grayscale, Wisdom3, 21 Shares at saka Canary Capital ang nagsubmit ng application sa SEC para sa XRP ETF. Kapag naaprubahan ang mga ito, magiging mas madali para sa mga tao at malalaking investors na mag-invest kay XRP nang hindi na kailangang direktang bilhin at i-manage mismo ang itong si XRP. Ang ganitong accessibility ay maaring magdulot po ng mas mataas na demand, mas malawak na adoption at syempre pagtaas ng presyo. Ayan. Dito naman po tayo sa Ripple Escrow Strategy. Ayan, ano naman ang papel nito? Isa pang interesting na development ay ang posibleng pagkakaroon ng XRP sa digital asset reserves ng gobyerno ng US. Ipinahayag po ni US President Donald Trump na maaring maisama po si XRP sa national stockpile ng bansa. Kung mangyayari ito, may posibilidad na mag-donate po ang Ripple ng bahagi ng kanilang escrowed XRP para palakasin ang stockpile na ito. Sa ngayon ay may hawak na 37.1 billion XRP ang Ripple sa kanilang escrow. Kung magbibigay po sila ng malaking bahagi nito sa gobyerno, magpapadala ito ng malakas na mensahe na ang Ripple ay sumusuporta sa ekonomiya ng US at maaring maging daan sa mas matibay na ugnayan sa regulators. Sa uli, ang ganito pong move ay maaring magdulot ng mas mataas na demand kay XRP at positibong epekto sa presyo nito sa market. Ngayon ay paano naman po makakatulong ang regulatory clarity sa institutional adoption? Yan, isa sa mga hadlang sa mass adoption ni XRP ay ang kawalan ng malinaw na regulasyon. Pero dahil tapos na ang SEC lawsuit at posibleng aprubahan na ang XRP ETF, mas nagiging malinaw na ang regulatory landscape nito.
Kapag mas naging paborable ang regulasyon, mas dadami po ang financial institutions na maaring gumamit ng XRP sa kanilang mga serbisyo. Halimbawa, maaring magamit ito sa international remittances, cross-border transactions at maging sa banking systems. Ang mas mataas na institutional adoption ay magdudulot po ng mas malaking demand, mas mataas na liquidity at saka mas matibay na market stability para kay XRP. Ngayon ay ito yung pinakamalaking tanong. Posible ba talagang umabot sa $100 itong si XRP? Yan, sa kasalukuyan ang presyo po ni XRP ay nasa $2.45. Para umabot ito sa $100, kailangan po nitong tumaas ng halos 3,932% kung sana isang napakalaking pagtalon. Kung mangyari ito, tataas po ang market cap ni XRP sa humigit kumulang $5.8 trillion. Isang halaga na mas mataas pa sa kabuuang crypto market ngayon na nasa $2.81 trillion lamang. Dahil dito ay maraming skeptics ang nagsasabing imposible ito. Pero tandaan natin, noong unang lumabas si Bitcoin, halos wala lang itong halaga. Ngunit ngayon, ito ay nasa mahigit $84,000 na at ang market cap nito ay higit nasa $1 trillion. Kung nagawa ito ni Bitcoin, posible ring mangyari ang ganitong paglago kay XRP, lalo na kung magtuloy-tuloy ang positive developments tulad po ng ETF, institutional adoption at regulatory clarity. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang masasabi ko tungkol dito. Kung si XRP ay tataas po sa presyong $100, siguradong malaking benepisyo ito para sa atin bilang mga Pinoy na nag-hold ng XRP. Maaari pong magresulta ito sa napakalaking kita para sa mga matagal nang nag-i-invest dito. Sa bilang banda, maaring mahirapan po ang iba na bumili kung masyado nang mataas ang presyo. Sa mga traders naman, mas mataas na volatility ang maaari po nating maranasan. Ang ganitong price movement ay maaring maging oportunidad para sa swing trading or long-term holding, depende po sa ating risk appetite. Sa kabuuan, ang pag-angat po ni XRP sa $100 na presyo ay hindi naman po imposible. Ngunit ito ay mangangailangan ng tamang kombinasyon ng factors. Tulad po ng regulatory clarity, mas mataas na adoption at saka institutional investments. Gayunpaman, ang crypto market ay laging puno ng uncertainty, kaya't mahalaga pa rin ang maingat na pag-aaral at saka risk management. Kung ikaw ay isang XRP investor o nagbabalak pa lamang na pumasok sa market na ito, mahalaga pong maging updated sa mga nangyayari at huwag magpapadala sa hype. Tandaan, ang matalinong investor ay hindi lamang po nakatingin sa presyo, kundi sa fundamental value ng kanyang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.